Ng umaga po mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Sabado. So December 16, so 2023. So meron po tayong natanggap na panel gauge from shoutout po kay Boss Romarico Idanan. Romarico Idanan from Birac, Catanduanes. So meron po tayo, bali po ano to, no? Tatlo po itong natanggap natin. Although itong isa nagawa ko na po. Ito ay galing sa Albay, yung isa naman sa Batangas. Ito yung pangalawang gagawin ko ngayon. From Birac, Catanduanes. So ang issue po nito, gaya po itong nauna ko, nagbi-blink po yung T-bill. So kasabay po nung pag-blink ng T-bill, ano na rin po, dito, wala na rin pong lumalabas na display doon sa odometer. Tapos yung mga needle po niya, ano na rin po siya, ayaw na rin pong pumalo. So then, pag ayaw pumalo, ang nangyayari po sa kanya, kailangan mo pong maghintay ng mga ilang oras bago po, or kailangan po nakabuhay yung makina, kailangan uminit muna siya. So saka pa lang po siya mabubuhay. So yun, ito, yung sira na po pagka ganito po, so kailangan na po natin i-repair. So, ito po, maganda po itong lalagyan niya, no? Kasi sinadya ko rin po na sa mga customer ko na kung magpapaship, maglagyan ng plastic. Kung wala namang plastic, ganitong klase, okay lang po, box. Pero kapag pinalik ko naman po sa inyo, gaya po nito, naka-box na tinanggap po, okay naman siya. Pero kapag naman po pinaship back ko po sa inyo, so SOP ko na rin po, o procedure ko na rin po na ilipat siya sa ganitong klaseng matibay na lalagyan. Dahil po mayroon na po akong mga na-experience before sa mga customer ko sa mga malalayong lugar, sa mga probinsya, na kapag umuulan or minsan di maingat po yung mga personnel doon sa mga courier, minsan tinatapon or minsan naapakan nila or nababasa, nadudurog yung laman ng loob. So ito naman po, hindi ko na po ililipat dito, no? Kasi ito, binibili ko rin po ito. Ito naman kasi plastic na po siya, so dito ko na rin po siya ilalagay. Okay. So, yung customer natin, wala na po siyang babayaran na nito. Yung shipping fee na lang po. Okay. Kasi ito, 250 rin po ito eh. Kasama po ito doon sa ibabayad ko ng sa shipping. Yan. Okay. Yan. Ito po, madalas na issue po talaga nito ganito. Pero almost lahat naman po ng mga sasakyan pag umabot na po ng mga 10 years mahigit. Talagang yung mga electronics parts po niya talagang navigate na po talaga. Yung iba sabi, common sa Toyota. Pero hindi naman po common sa Toyota. May mga ibang sasakyan din po ako na nagagawa na may mga ganitong sira din, mga ibang brand na sasakyan. Ang sabi ko nga doon sa mga ibang customer ko, siguro nga po dahil mas visible ang Toyota dahil mas marami po tayong ganoong brand sa market kasi nga to be honest naman, matibay naman talaga. Okay? Hindi ko na babanggitin pa ako doon kasi parang nagpo-promote na ako. So, okay, yan. Okay na po ito. So, ilagay lang po natin ito siya dyan dito. Separate lang natin siya. So, yan. Okay. Then, inspection muna natin gaya ng dati. Gaya ng ginagawa natin. SOP natin yan para at least kung meron mang damage, so bago pa man ko umpisahan, damage in terms dito sa mga cover, plastic. So para at least yung makita ng customer na yung kung may mapapasin na sila na damage, hindi po galing sa akin. Minsan kasi may mga crack ito eh. So dalawa lang po yung pinanggalingan yun. Either nga po dun sa courier, mishandling ng product, or mismong yung customer, yung pagbabaklas, medyo may mga mabibigat kasi yung kamay na pagka binaklas mo talaga namang anyway, so yun, inspect po muna natin. So tingnan natin, tanggalin muna natin ito.
Appearance dito sa harapan, wala pong problema. Okay. Tatanggalin natin siya. Madali lang naman pong tanggalin daw mga kaibigan. Naka-clip lang po ito. Ang screw lang nito dito sa likod, dalawa. Okay, so far wala naman pong crack. Okay, good po ito. Walang crack, walang any damage. Malinis. Okay. Yan. Tatanggalin naman po natin ito. Okay. So kaya ko naman po ito, gaya ng nababanggit ko sa mga unang vlog ko, kaya kailangan ko pong ipakita talaga ito, yung physical appearance niya inside doon sa mismong board, ay para malaman ko kung siya po ba ay nanggaling na po ng repair ng iba. Kasi may mga customer tayo na nakakabili ng second hand. Minsan, hindi po nila alam na kung nabaha yung sasakyan or na may ginalaw po doon sa sasakyan. Kaya dito po natin malalaman. Okay. Ngayon, ang challenge lang po kapag halimbawa na baha, yun lang, medyo mahirap na po siyang gawin. Okay? Kasi nga, marami na po nadadamay na parts. So, baka ang labas po niyan is mas mahal pa po yung bibili yung mga pyesa kaysa po bumili kayo ng mga segunda mano or brand new. Okay, so yan. Okay. Hindi ko alam kung i-double check ko tong i-double check ko to kung Innova to or Hilux. Kasi yung configuration niya parang pang Hilux no. Pero yung naunang ginawa ko kanina, Innova po talaga yon. So ito kasi alam ko kasi yung configuration ng gauge na pang Hilux at saka ng pang Innova So pagka ganito kasi configuration, yung may ilaw kung kabilang side ng LED, pang Hilux po kasi modelo to. Pero anyway, double check ko na lang po mamaya, no? Basta yun po, Hilux, ganitong model po ng Hilux, at the same time, yung ganitong model din po ng Innova, almost similar lang po yung problema. At the same time, yung gauge po niya, physical appearance, pareho rin. Yun nga lang po, pag binuksan niyo po siya, doon po niya makikita yung pagkakaiba. So since matagal na rin naman po ako nagawa ng ganito, kaya pagbukas ko pa lang po, alam ko na po kung siya po ay pang Innova or pang Hilux. Ito po mukhang pang Hilux po yata. Pasensya na po, hindi ko na-review yung yung communication ng customer ko, gawa ng na patong-patong na rin po yung mga messages ng mga iba pang customer na na gusto magpagawa or magpa-change ng color ng gauge. Kasi hindi lang naman po itong model nito yung ginagawa ko, marami pa pong iba. So kaya pagka nag-text po sila, nag-chat, nag-message, tumawag, so kaya yung ibang conversation ng ibang customer ko, medyo nalilimutan ko na po, overlook. Diba? Okay, ingat lang po dito, no? Medyo kasi ito, babasagin to. Okay. Then, okay. So, ayan. Tingnan natin, no? Okay. Okay. So, ito mga kaibigan, okay, wala naman pong any sign dito na siya na binakla na nalubog sa baha or ni-repair. Okay. Wala naman pong any sign. Okay. Meron lang akong kaunting napansin. Okay, itong kasing IC nito, sensitive po siya. Nagtataka lang ako bakit nawala yung mga coating, plastic coating niya doon sa mga pins. Ito po siya, nahulog siya dito. Siguro po, ang tingin ko naman dito mukhang katagalan, parang napulbos siya. Wala naman siyang hindi naman siya natanggal. Okay. Or wala namang sign na tinanggal siya. So anyway, observation lang naman po yan.
So, ito po ay lilinisin na po natin. Okay, lilinisin muna natin, okay? Para yung mga... ito na po, mga kaibigan, no? Nagbabalik po tayo. Na-post lang po natin saglit kasi meron lang po akong chinek, no? Okay, so ngayon, ito, papalitan na po natin itong mga pyesa. Pati po yung LED, papalitan na po natin, no? Kasi pundido na po yan panigurado. Okay. Tapos ang napili po ng ating customer ay yung ice blue. So ice blue po lahat yan. Which is yun po talaga yung common para medyo alam nyo na medyo malamig sa mata pagka gabi or pagpilitin. So yan, okay na po. Balikan ko po kayo after ko po ma-repair. No? Yo. Ito na po mga kaibigan. So gawa na po yung yung gauge natin. No? Napalitan na po natin ng mga pyesa. Nilagyan ko lang po ng antena dito para pag-susuplayan ko po siya. Okay. Ito po yung mga pinalitan natin. No? Kitang-kita naman po yun. Lahat po yan. Diode, IC, capacitor, saka yung LED. Ito naman po, mga brand new po itong mga pinalit natin. Nakasilyado pa po siya, no? Para sigurado po na talagang, brand new nga po yung pyesa. So, hindi po siya galing doon sa mga pinagtanggalan sa ibang mga electronics appliances or anything. Kasi ito po ay talagang branded po siya. Okay, so ito, power up na po natin. No? So, ang nangyayari po niya, ito po yung T-belt. So, nagbi-blink po yan. Tapos wala pong ilaw lahat. Ngayon, pati yung LCD, yung modo, ayaw mag-display, pati yung mga needle, ayaw pumalo or ayaw gumalaw. So, ito, tingnan natin kung magbi-blink pa yung T-belt at tingnan natin kung gagana na yung LED niya. So, supplyan natin, no? 1, 2, teka, tanggalin muna natin yung ilaw para medyo hindi ba siya, makita ng maayos. Okay, so ice blue po yung ipinalit nating kulay as requested po ng ating customer. So, 1, 2, 3. Yun, gumana na, oh. Ito yung T-belt, yan. Nagbi-blink yan. Yan, ngayon, wala na, oh. Initially talaga may ilaw siya. Tapos, after pag nag-stabilize na, napaandar na yung sasakyan, mawawala na siya. Ito, yung nangyari dito, talagang pag on mo pa lang, nagbi-blink yung T-belt, tapos itong mga ilaw niya ito, wala po siyang display. Or wala po siya talagang ilaw. So ngayon, okay na po ito. So ilalagay na po natin siya doon sa sa lalagyanan niya. Okay, sa casing po niya. Para makita na po natin yung yung resulta, no. Okay. So, ito. Ikakabit po natin siya asan yung lalagyan? Ito. Yan. Para mapagana lang po muna natin at makita po natin yung resulta niya. Okay. So, ikakabit po muna natin ito. Ito, tanggalin na po natin siya. Okay, dito natin siya ilipat sa likod. Yung antena. So, sa mga magdi-DIY po, ingat lang po kayo. Pwede naman po ninyong i-try gawin pero with extra precaution lang po para kasi mahal din po yung gauge. Nasa 25,000 din po yan. Baka masira po ninyo. Okay. Yan. Then, ikakabit na po natin siya dito. Okay. Nilinis ko lang po mabuti. Yan. Okay. Yan. Good na. Tapos, yung LCD, kakabit na po natin. Linisin lang po natin mabuti itong LCD, no? At ingatan lang po sa paghahawak kasi brittle. Kasi salamin to siya. Yan. Salpak na natin. Pag sinalpak nyo yan, make sure lang po na walang tumutukod. Kasi pag tumukod yan, nabali yung paa. Yan lang, sira na po siya. Okay. Then ikabit na po natin to. Yan. Linisin nyo po muna. No? Para mawala yung mga anik-anik, yung mga dumi. Yan. Okay. Then, pagkalagay nyo po niya, nilagay nyo na po itong needle. Okay. Yan. So, itong needle po, gaya, kung paano nyo po siya nakaset kanina tinanggal, ganun din po ibalik nyo. Nakaset doon sa pinakadulo. Yan. Okay.
Yung setting niya. May kita niyo naman po dun sa unang vlog ko yung ano, yung setting po nito. Madali lang pong sundan. Okay. Yan. Tapos ito maliit na needle dito po sa RPM. Yan. Tapat nyo lang sa 0. Okay. Tapos itong mahabang needle dito po sa kilometers. Yan. Ikot nyo lang, tapat nyo na sa 0. Tapos ibaon nyo. Pag binaon po ninyo, make sure na yan, tulad po nito, napasobra po yung baon ko. Ayun, hirap, umaano po siya, sumasagi. Hirap po siyang ano. So, kaya ang gagawin nyo, iangat po siya. Okay, kaunti lang naman. Yan, sumasayad pa rin, konting angat pa. Yan, okay na. Yan, di na siya nasagi. Okay na siya. Yan, kapag napasobra kasi yung diin ninyo, sumasagi dito sa plastic. So, ayan, okay na. So ngayon, to make sure na wala naman kayong magiging problema dito at malaman nyo kung may sasayad or wala, iikot nyo po ng pabalik. Okay, yan. Tapos ano nyo lang, pakiramdaman nyo lang po. No? Yan. Kung wala naman pong nasayad, so okay na po siya. Yan, wala naman nasayad, okay na po. Ito, wala naman nasayad, wala naman nasayad. Okay na po yan. So ngayon, initially, ilagay nyo po siya sa pinakataas. Sa pinakadulo. Okay, yan. So ano po yung purpose natin? Bakit natin nilagay dyan? Kasi po, pagka po sinuklayan na natin yan, magka-calibrate na po yan. So kapag bumalik na po siya, nag-calibrate na po siya sa 0, okay, so sa baba, so indication po na okay na po yung gauge. Pero, kapag po nag-stack po yan dito, hindi po siya gumalaw, wala pong response. So ibig sabihin, may sira pa po yung gauge ninyo. Or hindi po tama yung pagkaka-repair. Okay. So, ayan na. So, ngayon, ikabit na rin kaya natin itong ano. Ito, ikabit na rin natin. Para dire-diretso na ito. Linis-linis po ito, no? Mekos-mekos lang yan. Linis-linis lang. Yan. Nahawa na rin ako doon sa mga vlog ng mga iba kong pinapanood. Ayan. Okay. Good. Tapos, ano sunod natin? Ito, linisin natin ito. So, ito, pang ano talaga to, pang Hilux po. Itong sasakyan, itong ano nito, gauge nito, Hilux talaga siya. Okay. So, ang acrylic cleaner natin. Ito, linisin niyo po ito, no? Yan, okay. Para mas ano, mas makita at presentable. Kasi ano yan eh, yung dumi niyan po, lalo na sa loob, hindi po na-access yan. Yan. So again, ito pong issue nito ay blinking po yung T-belt niya, tapos blackout po yung mismong gauge. Walang response yung mga needle, pati yung odometer. Wala rin kayong mabasa. So, Hilux po siya, no? Ganito po yung issue niya talaga, no? So, ayan. Oh, T-Duffy. Yan, nag-tab na, oh. Siya nga pala mga kaibigan, pag nililinis nyo po itong mga ganitong classic plastic or any plastic, huwag po kayong gagamit ng ano, huwag po kayong gagamit ng alcohol. Okay? Kasi po yung alcohol po, yung texture po ng liquid niya, masyadong matalas. Kaya ang nangyayari po, nagagasgas po yung mismong salamin. So, nagiging parang ano siya, hindi na siya nagiging makintab, nagiging dull yung ano niya, yung pagka, hindi na po siya shiny. Yan, okay na. So, ngayon, supplyan na po natin siya. Okay, ilayo lang muna natin itong ilaw para mas ma-appreciate po yung kulay. Pero yung kulay po nito, yung ilaw po nito, yung liwanag po niya, medyo maliwanag po kasi dito sa loob ng bahay. So baka hindi niyo ma-appreciate. Pero makikita niyo na po yung ilaw. Pero mas ma-appreciate niyo po ito kapag kagabi. Okay, doon sa nakakabit siya sa sasakyan. Tapos madilim siya. Madilim yung ano niyo, yung loob ng sasakyan. Pag binuksan niyo, yon, maliwanag po siya. Wala po kasi itong ano, yung dimmer. Hindi katulad ng ibang brand na sasakyan, may dimmer po sila. Na-adjust po nila yung liwanag.
Ito kasi yung liwanag nito, fix lang. Sakto lang sa paningin sa mata. Okay yan. So, power up na natin, no? 1. Tingnan nyo, no? Bababa yung needle niya. Dapat bumaba yung needle niya. Tapos, iilaw siya. Tapos, mababasa na po natin yung odometer reading. Tapos, mawawala na po yung... Initially, mag-on yung T-belt indicator. Tapos, mawawala na po siya. But then previously, ang nangyayari, pag umilaw po yung T-belt niya, nagbi-blink na, tapos ayaw mag-response nitong mga needle niya. Ngayon, tingnan natin. 1, 2, 3. Yun. Bababa siya dapat. Ayun, bumaba na. Ayan, wala na rin yung, yung T-belt niya. Tapos ayun, yung odometer niya, nagpakita na. Ang odo niya ay mababa lang, 91,775 for almost 10 years mahigit, no? Medyo mataas pa yung market value nito. Hindi naman po na-tamper yung nakita ko kung hindi po siya na-adjust ng mileage. Okay na po ito mga kaibigan, so pwede na po natin itong ipaship. Yan! Okay. So pwede na po ito. Niluta ko yung pangalan ng ating customer, tingnan po ulit, no? Okay. Ayan, maraming salamat po kay Boss Romarico Idanan from Catanduanes. Sir, salamat po sa tiwala ninyo. No? Okay na po itong itong panel gauge ng Hilux ninyo. So, pwede ko na po itong i-ship anytime within the day once na ma-review niyo na po itong YouTube vlog ko. Okay, then proceed na po dun sa payment. So, ganun din po sa mga ibang customer ko na. Okay, so mga kaibigan, yung description po, nandun po lahat yung details sa bawat description ng aking vlog. So, tingnan nyo po lang doon, then tawagan nyo lang po. Andun na rin po yung cellphone number ko. So, muli, maraming salamat. Magandang